Hello to everyone, it's me again, Chris Monteo TV, and please like and subscribe to my channel. Ngayon ay share ko sa inyo ang aking munting recipe ng baked chicken. Na minarinate ko lamang yung chicken sa paprika, asin at saka paminta. At eto ang gulay natin ay celery, carrots at saka potato, na kung saan ay isasabay natin ito sa pagbibig para ang lasa ay pagkatapos natin ito ay prepare tayo ng lalagay natin na pang-oven. Bake po na plate ang ating gagamitin para hindi naman masunog. Pagkatapos po nito, marinate natin ng 1 hour. Ipapatas natin ito sa bake tray natin na kung saan gagamitin natin sa pagbibake. Ito na nga po, ayan na nga po ang kulay at naging maganda ang kulay at resulta gawa po ng ating paprika na ginamit. Pagkatapos natin, ilagay rin natin lahat yung ating gulay sa taas. Sa lansa natin ito, pantay natin sa karning ating inilagay. Pagkatapos nitong maisalansan, ay ilagay naman natin yung pinagmarinitain na sauce para lumasa sa ating gulay. Ayan na nga po, ayusin natin mabuti at pagkatapos nito ay lagyan pa rin natin ng konting paminta para ma-feel natin yung lasa ng paminta at depende rin po sa inyo yan. Ayan. O ayan, pagkatapos po natin siyang maisalansang lahat at nailagay na natin yung pampalasa natin dyan na asin, paminta at nilagyan ko siya ng oyster sauce at konti ring paprika para manamis-namis siya. Ayan, pagkatapos po nito ay ilalagay po natin siya sa oven ng almost 45 minutes para maluto po yung ating manok at saka yung ating gulay na inilagay. At yan po, 45 minutes, sumobra tayo kaya lang natin siya ng 45 minutes para hindi naman masyadong lutong-luto yung ating gulay. Ayan na siya. Ayan, 50 minutes ang inilagay ko dahil kailangan pa natin ipainit yung oven bago natin siya ilagay sa loob. Ayan na nga po. After 30 minutes ay hanguin natin to at ilagay naman natin ang ating bell pepper or capsicum. Ayan na nga po. Ayan. Ayusin. Tapos ilalagay natin ang ating pangpalapot na kung saan ay may corn flour tayong tinunaw natin sa malamig na tubig para hindi siya mamuo-muo pag ating inilagay sa ating sauce. Ang purpose po niyan ay para lumapot at dagdagan natin siya ng konting paminta kung sa inyo ay kulang pa yung konting anghang. Ayan na nga po. Ayan. After po niyan ay ibabalik natin siya sa oven at after 15 minutes ayan na nga siya. Diba? Ganda na ng resulta, ganda ng kulay. Yan na nga po. At natapos na natin yung 45 minutes na nalagay natin siya sa oven. Kaya ready to eat na po siya with rice. Papartneran po natin siya ng white rice. Ayan po siya. Diba? Isang napakasimpleng recipe na ibinahagi ko sa inyo at sana'y matry nyo rin para masubukan nyo. Ngayon ay magbabahagi naman ako ng isang panibagong recipe na kung saan ito tinatawag ko na shepherd's pie. Kasi tapos na tayo dito sa ating baked chicken na kung saan isang napakasimpleng lutuin din ito. Kaya sasamantalahin ko na rin at naman na maitugtong dito para naman malubos ang inyong panonood. Ang manisishare ko sa inyo, eto na nga po, sisimulan natin ito sa pagigisa ng ating sibuyas. Tapos natin gisahin at palambutin lamang ng konti ang sibuyas ay ilalagay naman natin itong ating giniling na baka na kung saan ay igigisa natin ito at habang ginigisa natin ay lalagay natin ito ng paminta na pampalasa. Gigisa natin ng sabay with onion para yung lasa ng onion ay pumasok sa ating giniling at mamix siya. Ayan. Tapos paminta, sabay na rin natin ng paglalagay at lagyan natin ito ng Knorr cubes para higit na maging masarap at lagyan at ihaluan natin ng gulay na kung saan ay mixed vegetable na ginayat ko na maliliit na carrots at nilagyan ko siya ng beans.
Tapos lagyan natin siya ng konting tubig para hindi siya mag-dry. Habang nagigisa nga po pala ako, naglaga na ako ng patatas para sa ating pang toppings. Ayan na nga po. Hintayin po natin siya na lumapot para kapag malapot na po siya, hindi naman yung sobrang lapot kasi pag sobrang lapot naman po magpapasta na siya. Pero ayan na nga po yung ating nilagang patatas para sa ating pang toppings. Yan na siya. At ating dinry na siya ng konti. Ngayon naman po ay ating siyang, ito po ay pagkatapos natin lagyan natin ng konting asin at lagyan natin siya ng konting paminta at ganoon na rin po ilagyan natin ng isang itlog kung meron po kayong available. Optional lamang naman po yung itlog. Pero ako po nilalagay ko yung itlog ay hilaw. Kasi pag in-smash po natin ito, pag nilagay natin yung itlog, ay maluluto po siya dahil sa init ng ating patatas na bago tanggal ng tubig na ating pinakuluan para ito ay maging malambot at ating ma-smash. Kapag na-smash po natin itong maigi, ay saka natin siya lalagay at gagawin nating topping sa ating shepherd's pie. Ayan. Lalagay natin siya sa taas para matakpan natin yung ating ginisang karne at pinakano natin at after po nating maiayos ang topping nito sa taas ay ilalagay naman po natin to sa oven. Magsiset po tayo ng oven ng almost mga 50 minutes dahil 5 minutes po ang pagpapainit. Kailangan po natin ilagay ito ay mainit na sa oven at kailangan po kapag makinis yung ating pagtaas ng ating patatas, lagyan po natin to ng guhit-guhit para hindi po tayo mahiraman pang mag-cut nito. Ayan na po ang resulta niya. After 45 minutes po ay ready na po siya at pwede na po natin itong ihain habang mainit-init pa dahil mas masarap po kasi siya kapag mainit. Ayan, ready to eat na po tayo at sana po na-enjoy ninyo ang panonood at sana po matry nyo rin ng maiba naman. Ayan na nga po. Binilagyan ko lang siya ng konting paiba-iba pa. Ayan, para naman maiba yung ating, hindi yung pure shepherd's pie ang ating kakainin ngayong hapunan. Pero, yan po ay walang kanin. Yan po ang ating pagkain ngayong gabi. Sana po na-enjoy nyo ang panonood at sana rin po may natutunan kayo. God bless everyone. Thanks for watching.